O mga kaibiyang, kita nyo ito? Ubi at saka niyog. May idea ba kayo kung ano yung lulutuin ko? Bibiyakin ko muna itong niyog. Kakayurin. Kaguron ba? Kaguron. Natabingi pa oh. Natabingi pa pag biak. Nakita nyo yung kayuran ko? Yung kaguran? Ang iksi. Parang anak lang yata ito ng kabayo. Ang hirap upuan. Kasi maiksi. Kalahating puwet lang ang nakarga sa akin eh. Sino yung relief dyan? Ito yung oso sa probinsya. Sa mga bandang bukid. Binili ko lang itong nyog na buo. Hindi ko na pinakayod sa palengke kasi nakapila. Haba ng pila. Kaya may kayura naman ako. Ako na lang magkakayod. Isang piraso lang naman. Kailangan daw unahin dito sa mga tagiliran na yan. Para hindi ka maghirap doon sa pagdating na sa gitna. Kagaya man oh. Mahal ng nyug dito sa amin. Ito nga lang maliit. 55 pesos. Ito, yari na. Ito na mga kaibiyang yung mga ingredients natin. Siyempre, nangunguna dyan yung ube. Yung main ingredients natin. Andyan yung mani. Asukal. Kinayod na nyog. Ang lulutuin ko ngayon ay ubi molido kindi. Itong molido ay popular ito sa probinsya ng Masbate. Mga batang 80s, 90s. Oh. Nabutan nyo ba ito? Molido kindi. Ang unang-una talagang ginamit nito, kamuti. Kamuting baging kung sa Tagalog pa. Minsan gumagamit sila ng kamuting kahoy pag walang kamuti. Pero ang lulutuin ko ngayon, version Ibyang. Ubi molido kindi. Umpisahan na natin pagluto. Salang na yung kawali. Siyempre una dito yung ubi. Paghalu-haluin lang ito lahat. Itong ubi, 1 kilo ito. Sunod natin paglagay yung asukal, 5 cups. Sa 1 kilo na ubi, 5 cups na sugar. Ito naman yung nyog, 4 cups. Sinindihan na natin yung apoy. Halu-haluin na lang natin ito. Mahina lang yung apoy. Sa mga gustong matuto dyan, sundan nyo lang ako. Madaling gawin lang. Pwede ito pang hanap buhay. Pwedeng pambinta. Medyo buo-buo yung ubi kasi ginadgad ko na ito kahapon. Tapos nilagay ko lang sa ref. Nalusaw na yung asukal. Kaya ganyan yan siya oh. Lulutuin lang natin ito sa katamtaman lang yung apoy.
hanggang sa magiging makunat na siya. Wala itong kasamang tubig ha. Magpapaluto sa kanya yung asukal. Kung makunat na yan, ayun, kindi na yan. Paborito ko ito nung nag-aral pa ako sa amin. Ang alam lang kasi namin gawin nito, kamuti lang. May nag-try lang doon sa amin ng kamuting kahoy. Pwede naman pala. Itong mani, mamaya na ilagay ito yung malapit na siyang hanguin. Pero optional lang din ito. Gusto ko lang lagyan ng medyo may crunchy ba. Itsura na ibiyang oh. Pinawisan na. Nakakapawis yung nandito ka sa init. Kung marami kang kamote or ganyan ube or kamuting kahoy, pwede mo na itong pangnegosyo. Tuwing uwi ko sa amin, sa Masbate, shout out sa mga taga Masbate dyan. I'm proud Masbatenya. Pag umuwi ako sa amin, yung mga umaakyat sa bus, hindi talaga mawala ito. Yung molido. Tsaka yung bibingkang pinaliki. Yung bibingka Bisaya ba? Nagbabaon talaga ako nito papuntang Maynila. Pag may umaakyat sa bus, bumibili talaga ako eh. Pero dati yung mga binibili ko doon sa amin, wala siyang nilalagay na mani. Ganda ng kulay. Medyo makunat na mga kaibiyang oh. Kunti na lang. Alaga lang sa halo kasi naninikit siya eh. Para ka lang din pala nitong naghahalaya. Kailangan pakunatin. Medyo makunat na. Ilagay na natin itong mani. Haluin ng mabuti para mahalo siyang mabuti yung mani. Pinahinaan ko na yung apoy. Pag ganito kasing makunat na madali nang masunog. Nalalaglag pa, hindi pa pwede. Mabigat na siya haluin. Mga 5 minutes na lang to. I-flat natin agad ito habang mainit pa. Ito na mga kaibigan yung molido. Luto na. After 45 minutes. Ayan. Oh. Nung medyo mainit pa, nilagyan ko na yan ng mga gatla-gatla. Ayan o. Oh. Tinatanggal ko na sa tray. Ayan o. Oh. Oh, ganyan o. Oh. Ganunin mo na lang. Oh. Medyo mainit pa siya. Palamig-lamigin lang muna natin dito sa plato.
Medyo makapal lang. Pag mga pambinta, medyo manipis pa dito. O, kitang-kita yung mani sa loob. O, ito na mga kaibyang. Ubi molido kindi. Oh. Medyo makapal lang yung pagkagawa ko. Pero pag yung pambinta, kalahati lang dito, panipisan pa. Oh. Sa exciting part na tayo, ang tikiman time. Kitang-kita yung mani sa loob. Medyo malamig-lamig na. Pero hindi pa masyado. Unang kagat ko lang may mani na. Kaya gusto ko yung may mani para pagkagat mo may crunchy-crunchy ba. Tama lang yung tamis. Malasahan mo yung nyug, parang makasap. Pero dati, sa probinsya namin, wala pa itong mga version-version na to na may mani. Puro lang talaga siya kamuti at saka niyog, saka asukal, yun lang. Siyempre, version ko nga ito eh. May mani. Hindi siya nakakaumay. Ang kain lang ito, kaya ilalagay ko lang dito sa garapon. Tamang-tama sa garapon na to, parang sinukat. Gilirin ko pala, ganyan. Ito naman pala eh. Oh. May pang ruhimagas ka na.